Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ipagpatuloy po natin ang kwento ni Disciple Pedro. Bumalik na si Pedro sa loob kung saan patuloy ang pagtagas ng nakakalasong kemikal na nagmamula sa biochemical weapon. Ginagawa ni Pedro ng paraan para ito ay mapatigil. Bigla siyang may narinig na sumisigaw at tinatawag ang pangalan niya. Ito ay si Judas. Humihingi ito ng paumanhin sa kanya dahil nahuli daw siya ng dating. Ano daw ang ginagawa ni Pedro at ano ang kanyang maaaring maitulong? Pero iba ang plano ni Judas sa mga pagkakataon yon. Patuloy pa rin si Pedro sa pag-aayos na mapatigil ang pagtagas ng gas. Hanggang sa nagtagumpay nga siya sa pagpapahinto ng pagtagas ng gas. Pero hindi inaasahan ni Judas nang tanangin siya ni Pedro. Bakit niya daw yun ginawa? Pinagkaila pa ito ni Judas at tinanong si Pedro kung ano daw ang kanyang pinagsasabi. Tumayo si Pedro at kalmado pa rin ang trato niya kay Judas. Pero biglang tumingin si Pedro sa kanya at sinabi na alam niya kung ano ang nangyari. Noong araw na kinidnap ang bata, ang sasakyan na tentado, na mabilis na dumaan sa kanilang harapan noong araw na yon. Sa simula pa lang ay alam na ni Judas na mahigit sa isang tao ang sakay ng sasakyan na yon. Bakit? Patuloy na pagtatanong niya kay Judas. Bakit kailangan na makidnap ng bata? Napakamot si Judas ng ulo niya. Sandali lang daw, hanggang sa sinabi na niya ang dahilan. Ito ay dahil, si Pedro daw, ay isang balakid para sa kanya. Walang ano-ano'y sinarado ni Judas ang pinto ng kwarto. Nagtaka si Pedro sa ginawa ni Judas bakit kailangan niyang isara ang pinto. Ano ang ibig sabihin niya na sagabal siya sa kanyang mga plano? Ito lang daw ba ang dahilan kung bakit pinakidnap niya si Hana? Alam naman daw ni Pedro na gustong-gusto niya maging katulad niya. Pero matapos ang ilang mga pangyayari at narating na niya ang punto na ang pangarap niya na maging katulad ni Pedro ay naging isang mabigat na kidnang pumipigil sa kanya. Kinokopya niya ang mga skills ni Pedro na siyang pinapuna ng marami. Tinatawag siyang swerte lamang kaya naging isang disciple. Nang maging malapit na sila ni Pedro ay nagsimula na silang ikumpara sa kanya. Bawat desisyon niya sa mga misyon ay palaging kinukumpara kay Pedro. Sa tingin ng ibang tao ay kahit anong gawin niya ay isa lamang siyang imitasyon ni Pedro at hindi magiging katulad niya. Kapag ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya, palaging nasa balakid niya si Pedro. Biglang kinuha ni Judas ang gas mask. Tinanong niya si Pedro kung paano naman siya. Kailan siya kikilalanin ng ibang tao? Ano ang magagawa niya para makawala sa kidnang pumipigil sa kanya? Hanggang sa napagtanto niya na iisa lamang ang sagot sa kanyang paghihirap. At ito ay kailangan niya lang talunin si Pedro. Mamamatay ang Pedro ng honor organization, ay siya, si Judas, ang papalit sa kanyang pwesto. Hindi daw alam ni Pedro na ganito pala ang nararamdaman ni Judas sa kanya. Maraming salamat daw at ibinahagi niya ito sa kanya. Binahagi niya ang kanyang napakaruming pag-iisip. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Judas at agad na napakabilis sinugod si Pedro. Gamit ang kanyang dalawang short swords, ay sunod-sunod niya na inatake si Pedro pero mabilis niya lang itong naiiwasan. Umatake si Judas sa iba't ibang direksyon at ang bawat atake niyo ay mabibigat at malalakas. Pero habang ginagawa niya ito ay nagtataka si Judas. Biglang napaatras ang dalawa at kumuha ng buwelo at binasa ang isa't isa. Napabuntong hininga naman si Judas. Tila may napagtanto siya. Napagtanto niya na wala rin pinagkaiba si Pedro sa iba. Agad siyang tumayo at napahalakhak. Akala daw niya ang dakilang Pedro ay makakalaban sa kanya nang hindi humihinga. Pero, katulad ng iba, tao lang din pala siya. Sa isip ni Pedro, tama si Judas. Mamamatay siya agad-agad kapag nakalanghap man lang siya ng gas. Kung lalaban siya ng agresibo, siguradong bibilis ang tibok ng puso niya at wala siyang magagawa kung hindi ang huminga. Kapag hindi naman siya nag-ingat ay siguradong magkakasugat siya. Kahit maliit na sugat, ang gas ay siguradong papasok dito. At alam niya rin na si Judas ay mabilis at accurate kung umatake. Walang ano-ano'y napakabilis ni Judas na gumalaw at umatake sa likod ni Pedro. Ano daw sa tingin niya, mabilis daw siya hindi ba, pang-aasar ni Judas kay Pedro. Sa isip ni Pedro ay hindi mali si Judas, mas mabilis siya kaysa inaakala niya. Sa isip naman ni Judas ay hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Pedro. Pinaglalauran daw ba siya nito? Simula pa kanina ng laban nila, hindi man lang umaatake si Pedro sa kanya at hindi man lang umaalis sa kanyang kinakatayuan.
Iniilagan lang din ito ang kanyang mga atake. Napansin niya rin na kapag mas malapit ang atake niya kay Pedro, mas matulis din ang mga counter-attack nito sa kanya. Kung ganoon ay susubukan niya ito. Tumayo lang si Judas sa harap ni Pedro nang bigla siyang nawala sa kanyang kinakatayuan. Bahagyang nabigla si Pedro nang mabilis na mawala si Judas sa harap niya. Tumingin si Pedro sa kanyang paligid. Ano kaya ang kanyang pinaplano niya? Masyadong makapal ang usok at di niya makita si Judas. Nagulat si Pedro sa sumunod na nangyari. Napakaraming mabibigay na bagay ang paparating sa kanyang direksyon. Agad naman na naiwasan ni Pedro ang mga ito at kung tinamaan siya kahit isa man lang nun ay siguradong malalagay siya sa alanganin. Napamura si Pedro at minura si Judas. Ito pala ang binabalak niya. Hindi siya sinusubukan ni Judas na ma-injured, pero pinupuwersa daw siya nito na gumalaw ng mabilis para mapilitan siyang huminga. Biglang nagsalita si Judas sa gitna ng makapal na usok. Tinanong niya si Pedro kung hanggang kailan daw magtatagal ang manipis na towel na pangtakip niya sa kanyang mukha. Akala ni Pedro ay nanggagaling sa kanan niya ang boses. Pero walang ano-ano'y sumulpot si Judas sa kanyang kaliwa sabay atake kay Pedro. Sa mabuting palad ay naiwasan ito ni Pedro pero napakalakas ng impact nang tumama ito sa pader. Sa isip ni Pedro ay nakakainis si Judas. Gumagawa si Judas ng mga posisyon na magiging bentaha sa kanya. Hindi niya rin maiwasan na mag-isip na baka magtagumpay si Judas. Sinabi ni Judas sa kanya na ang hindi paghinga at paggamit lamang ng parasympathetic nerve, hindi daw ba ay sobra-sobra na itong ginagawa ni Pedro. Mamamatay daw siya ng dahil kay Hana. Sa huli, tao pa rin si Pedro. Ito ang pinagkaiba nilang dalawa dagdag pa ni Judas. Ito ay dahil hindi makontrol ni Pedro ang kanyang emosyon. Magiging perpekto nilikha daw siya na hindi kailanman madadala ng kanyang mga emosyon. Nasangga ni Pedro ang isang atake ni Judas. Sinabi niya kay Judas na pinanganak daw siya na may napadakilang talento. Hindi may kakaila na lamang at naging kapansin-pansin siya kamapre sa kanyang mga kasabayan. 9 na segundo sa 100-meter dash, pagsira sa mga matitibay na bakal na pinto. Perpektong marka sa lahat na obstacle course at fluent sa 5 lengguwahe. Lahat ng ito ay napansin ni Father Gabriel at napahanga siya dito. Kinilala ni Pedro at Father Gabriel ang kanyang talento. Binansagan pa siya ni Father Gabriel na isang henyo na pinapanganak lamang na mag-isa sa loob ng 5,000 taon. Binilin din ng pari kay Pedro ang pagsasanay sa kanya. Alam daw ito ni Judas. Kinilala siya ni Pedro at Father Gabriel. Sa mundong ito, pinanganak siya na hindi nakilala ang kanyang mga magulang. At ngayon, gusto niya na siya ay kilalanin. Ito na ang panahon. Mali daw ba ang paghangad niya dito? Kung hindi dahil Pedro, kung hindi lang daw sana siya nabubuhay, ay sigurado siya ang kasalukuyang Pedro. Pero nagulat siya sa sinagot ni Pedro. Gawin daw niya ito, gampanan niya ang pagiging isang Pedro. Pero tandaan daw niya ito. Ang kanyang pagnanais at pagkauhaw sa pagkilala sa kanya ang siyang dahilan kung bakit isa lamang siyang third rate. Galit na galit si Judas nang marinig ang mga katagang sinabi ni Pedro. Pinatahimik niya si Pedro. Ngayon at ngayon din, lalagpasan niya ang kanyang mga limitasyon. Papatunayan niya sa lahat na siya ang pinakamagaling. Sinugod muli ni Judas si Pedro. Nagsanay sa ng 15 taon, ngayon na ang panahon niya. Pero walang ano-ano'y biglang may tumama sa kanyang mukha. Nalito siya. Ano yun? Isang sampal. Hindi maproseso ni Judas ang nangyari. Sinabi ni Pedro, bilang isang nakakatandang kapatid, responsibilities niya ang kinahantungan ni Judas. Hindi niya daw ito nag-abayan sa tamang direksyon. Sinabi ni Judas na tumahimik siya. Muli niyang sinugod si Pedro ng buong galit. Pero napakabilis ng pangyayari at kaagad siyang sinampal muli ni Pedro. Napa-atres si Judas. Hindi niya namalaya na lumapit ang kanilang distansya. Hindi niya daw ito naisip. Ito ang plano ni Pedro. Sinasadya daw siya nitong galitin para sumugod sa kanya. Bigla na naman siya ulit tinamaan ng isang napakalakas na sampal. Hindi daw si Judas naging objektibo. Naging makasarili siya at hindi naging mapagkumbaba. Patuloy ang pagsampal ni Pedro sa kanya. Ito daw ang mga dahilan kung bakit kailanman ay hindi magiging isang first class si Judas. Napa-atres si Judas at napasandal sa isang pader. Sinagot niya si Pedro. Nagkakamali daw siya. Anong pinagsasabi niya na first class? Siya daw ay henyo na pinapanganak lamang na isa sa 5,000 taon. Siya ang pinakamagaling.
Sinabi ni Pedro sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi daw niya kanina pinipigilan ang paghinga. Ito ay dahil may hinihintay siya. Nang makita ni Judas ang pagtaas ni Pedro nagkanyang kamay, walang magawa si Judas kung hindi ang mapamura. Sa monasteryo naman kung nasaan nag-uusap si Father Gabriel at ang kanyang katiwala, tinanong siya nito kung magiging maayos lang daw ba si Pedro. Nag-aalala daw siya dahil alam niya kung gaano kamalupit ang lugar na Racandia. Nag-aalala? Pagtatanong ni Father Gabriel. Ito lamang ang kanyang isipin. Sabihin na nila na mayroon 5 bilyon katao sa buong mundo. Bawat bansa ay pipili ng kanilang representative para lumaban. At ang mga representative na ito ay maglalaban-laban. Kung mangyayari ito, mayroon lamang isang tao ang makakaligtas. At ito ay si Pedro. Balik sa laban ni Judas at Pedro, napagtanto ni Judas na nilala ni Pedro ang kanyang paghinga para makakuha ng oportunidad na magamit ito. At ang pagkakataong ito ay ngayon mismo. Kumuha ng malalim na buwelo si Pedro at biglang napakabilis na sumugod kay Judas. Bawat tinatapakan nito ay nababasag. Dito ay naiisip na ni Judas ang kanyang kahihinatnan. Hindi niya kayang sabayan si Pedro. Napakabilis na tinadtad ni Pedro nang suntok si Judas. Hindi man lang niya ito maiwasan. Nabitawan ni Judas ang kanyang mga sandata at sinalo ang lahat na suntok ni Pedro. Lahat na kombinasyon ay pinakawalan ni Pedro at ramdam ni Judas ang mga bigat sa atakeng ito. Unti-unting nasisira ang kanyang mga damit dahil sa impact ng mga suntok ni Pedro. Tumilapon si Judas sa bawat sulok ng kwartong pinaglalabanan nila. Sa isip niya, hindi maaari na ang isang henyo na katulad niya ay matatalo lamang. Hanggang sa bumukas ang pintong kanyang sinarado at pumasok ang liwanag ng araw. Dinampot ni Pedro ang sandata ni Judas. Nilapitan iya ito at sinabi, na sa kanyang susunod na buhay, sana daw ay maipanganak siya na mas mabuting tao at sa mas mabuting kapaligiran. Tatapusin na sana ni Pedro si Judas, pero biglang binanggit ni Judas ang pangalan niya. Napatigil si Pedro at nakaramdam ng awa kay Judas. Naalala niya ang pangarap ng bata na gusto lamang nito ang maging katulad niya. Mga panahon na ito ay nangagarap lang na mapalapit sa kanya. Ang tuwa sa mga mata nito nang malaman na sasama siya kay Pedro. Nakaramdam ng kirot si Pedro at agad na tinapon ng patalim sa malayo. Tinawag ni Pedro si Judas sa kanyang tunay na pangalan na Choi Jin. Simula sa araw na ito, tinatanggalan siya ni Pedro ng kanyang titulo bilang isang disciple. At habang buhay na ipagbabawal sa honor organization. Simula ngayon, huwag daw nitong subukan na makuha ang atensyon ni Pedro kahit saang lupalop man siya ng mundo. Agad na tinanggal ni Pedro ang rosaryong kwintas na suot-suot ni Choi Jin. Mabuhay daw siya na parang isang namatay na tao. Walang magawa si Judas kung hindi ang mapasigaw ng napakalakas at mapahagulgol. Ano kaya ang kinahinatnan ni Judas at paano siya nakarating sa kinakatayuan niya ngayon? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!